So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So dito tayo ngayon sa may Honda Motorsports Baliwag branch. Para dito sa motorcycle na to, ito yung bago nila. No, meron silang bagong unit ngayon. Available na nga po dito sa branch nila na Honda PCX 160 ngayong 2025. Ito yung road sync na sinasabi nila. So tara, alamin na natin yan at yung presyo niya. Kung sulit nga ba ngayong 2025, tara, samahan nyo ako. Ayos na ayos yan. Long days, long nights, no aid, this is my fight. A small cage, but a big hive. All's at stake, it's my time to shine. Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large. And build a base first, so reliable, you can reach the stars. Lights so bright, I can feel the rain. So ayun na mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga kapag kinuha nyo ng cash ng 154,900. So syempre available din sila sa installment. Lalagay ko sa screen nyo para at least meron ko yung idea magkano nga ba ang kanilang hulugan. And yung down payment, yung terms nila. So kung may rebate sila, papakita ko na lang din. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito ngayong 2025? Comment nyo naman yan sa baba, at para naman dun sa mga nakagamit na o nakabili na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos yan, di ba? My lungs feel tight, I could barely breathe. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped. So yun na nga, ngayon 2025, mauupuan na rin natin itong bagong-bagong PCX 160. Yan, ang ganda ng ano rito. Yung emblem pa lang dito, panalo ka na. Nakakulay gold siya, tapos emblem na 3D, no? Tapos ganyan ka premium siya. Tapos yung kanyang design dito halos minimalist na, wala tayong masyadong decals na makikita. So upuan natin, try natin, 5'2" yung aking height. Ganyan siya kapag naka side stand. So upuan natin, 5'2" ang ating height. Try natin upuan. So malay naman natin mga next year makabili tayo ng mga ganito, di ba? So try din naman natin kung ano nga bang pakiramdam kapag naka Honda, di ba? So ang ganda ng upuan niya. Hindi siya masyadong bukaka. Ang ganda nung hindi siya masyadong bukaka. Kahit 5'2" yung height nyo, panalong-panalo to. 5'2" yung height nyo, panalong-panalo to dahil sa lambot, sa ganda nung kanyang foam na ginamit dito. Sa long ride, okay na okay to pang long ride. Masasabi natin talaga na panalo to. Maxi scooter, then yung presyo niya, yung specs niya, talagang panalo para dito sa bagong PCX 160. Tapos ang dami nilang binago rito. Diba? Tulad nitong handlebar, yung front face niya, yung kanyang panel na talagang mas improvement, no? Ang ganda ng improvement na ito. Nasa switches, napakaganda ng mga switches niya. Ayan, di ba? So, tayo specs, talagang panalo na eh, di ba? Pero try natin yung kanyang shock sa harap. Ganda ng shock sa harap. Ganyan, sa likod. Oh, panalo din yung shock na sa likod. So, turning radius, sobrang lawak niyan. Sobrang lawak. Tapos sobrang smooth lang, oh. Grabe, parang walang tumatama na kahit na stig, di ba? So, para dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, lalagay ko yung contact number nila dyan para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire, or pwede nyo naman akong i-message para at least ma-assist ko kayo sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang specification and then yung kabuuan ng motor? Panalo ba sa inyo? Comment nyo naman yan sa baba. So, ngayon,
center stand natin. Kung madali ba siyang center stand. Okay. Center stand. Napaka-smooth lang. Panalo. Ayos. So, ayun na nga ngayong 2025. Nakita na natin itong bagong PCX 160. Panalo yung tsura na to. So, tara. Ikutan na natin para at least may share ko na sa inyo sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Available sila rito ng dalawang kulay. Itong kulay black and then yung kulay white doon. So, tara. Ikutan na natin. Ay, siyan. So, ayun na nga. Itong variant na to is yung road sync. So, malalaman niya yan dun sa kanyang panel. Kasi itong panel niya is naka-box type or naka-TFT display na siya. Okay? So, meron din itong Honda Selectable Torque Control. Ayan. Or HSTC. Ayan. So, meron pa rin naman tayo rito na windshield or windscreen, pero hindi siya ganong kataas. Hanggang dito lang, napakababa lang niya. So, siguro kung pwede niyong palitan or para at least, 'di ba, may bago dun sa forma. Sana meron din silang adjustable kahit hindi na kahit walang bracket or dito, kahit pwede nilang i-adjust. Depende kasi yun sa mga rider natin na gusto rin na mas mataas pa yung windshield para at least hindi masyadong bugbog yung ating helmet or yung mukha natin sa hangin. So, yun lang naman yung comment natin. Kasi last time, ito na rin ganitong windshield yung dating PCX. Pero yun nga, meron din tayong Honda na sticker and then signal light dito sa side. And then yung ating park light. Ayan, or daytime running light. Ayan. Diba? Ang ganda rin ng forma no? Pero, na-imagine ko dito, parang binalik lang nila yung dating muka ng version 1. Kasi parang ganito din yung version 1, pero hindi siya ito kasi mas masungit compared dun sa unang-unang PCX. Medyo mabait pa yung tsura nun diba? Ito kasi mas malaki na yung kanyang daytime running light. Naka-LED tayo rito, ganda ng forma, matte finish. So, kung meron man sila mga color variant na ilalabas, update ko na lang din kayo. Pero ito ay naka-ABS na. Lalaman natin dito sa side, meron siyang ABS, naka-telescopic fork, napakaganda ng forks. Quality yung kanyang paint job. So, naka-single disc brake, naka-dual pad caliper tayo rito. IRC, yung kanyang brand para sa tires. Napakaganda ng mugs, ganda ng kanyang paint job. Kulay brown or kulay bronze or gold ba? And then, yung size dito sa harap is 110/70 by 14. Ayan. Ganda ng, tires din, So, dito naman sa side, syempre, meron pa rin naman tayong extension ng paa para sa cruiser position and then standard position. Yan. So, padding pa rin yan. Pwede pa rin yan tanggalin para malinisan and then hindi siya madulas kapag sasakay tayo. Ayan. So, meron pa rin tayo rito side stand kill switch. Yung ating foot pegs, same pa rin dati pero mas maganda yung forma nito ngayon. Kakaiba na. Yan. Pero ganun pa rin yung design. Okay? So, parang pa-butterfly or pa-wings yung kanyang design. Ayan. So, dito sa side, maka-ESP Plus pa rin tayo rito sa kanyang panggilid or sa kanyang CBT. Bulky pa rin siyang tingnan. Meron pa rin tayo rito 160 na tapos may 4 bulbs. May Honda na naka-engrave din dito. And then, glossy finish na kulay gray. Maporma pa din. And then, meron tayong PCX na 3D emblem. Ayan. Napaka-premium talaga pag ganito, naka-emblem siya. So, sa kanyang gas tank, nandito pa rin. So, napaka-smooth nga pala na to. Open natin, Smooth lang. Oo, panis. So, siguro hindi na to hindi na to issue para dun sa mga PCX dati na mahirap buksan. Pero ito, napaka-smooth to. Tapos, nandito na rin. Kapag magpapagas ka, pwede mong ilagay dito yung cup para at least hindi siya mawala. Yun lang naman. And then, naka-keyless tayo rito. Seat, dito rin binubuksan. Meron din tayo rito USB charging port na Type C. Okay, tapos ito naman yung itsura nung ating remote. Ayan, medyo malabo. Pero ayan, napakasimple lang nung ating remote. Ayan.
So malalim din yung ating side pocket. So isa lang naman yan. And then, yung upuan natin dito, meron tayo ritong kulay gray, stitches, then kulay black, two-tone naman siya. Tapos sobrang lambot. Ayan, tsaka ang ganda ng design dito kasi hindi siya masyadong bukaka pero napakakapal na ginamit na foam. Dito rin may stitches din, kulay gray. And then, meron din tayong parang hydraulic seat. Ayan. So, extended pa rin yan or may extension. Tapos, ang ganda rito ng upuan kasi pwede tayong maglagay dito ng mga papers or bag or mga gamit natin na pwedeng iipit dito. Lalo na yung mga basic tools. Meron din tayo ritong helmet hook. Ayan, may helmet hook din tayo. At napakalawak din or napakaluwag ng ating compartment. Ganyan. Parang feeling ko kasya dito full face. Feeling ko lang, no? So, mahaba-habang ano rin to. O madami-dami ding gamit na mailalagay. Okay? So, dito naman sa kanyang grab bar, ito, ano din to. Ito metal. Tapos may ano siya, metal yung ilalim, plastic yung ibabaw pag kinatok mo, and then metal naman yung ilalim. Then pwede tayo rito nakaabang na rin yung ating para sa top box. Ayan. So, dito naman meron din tayo ritong dual shock adjustable. Ayan. And then meron tayong baso. Ganda rin no? So, sa kanyang mugs, maganda rin. So, parehas lang ng kulay dun sa harap. And then yung size dito is 130/70 by 13. Ayan. Tubeless na rin pala to. IRC yung kanyang brand. Ayan. So, isa rin sa mga maganda na taillight. Ayan. So, kakaiba na yung taillight niya ngayon. Dito naman yung kanyang taillight and then ito yung signal light niya. May reflector and then yung lagayan ng plate or yung fender natin dito napakalapad. Ayan. So, flexible din yan. Okay. So, dito naman sa likod, meron tayo ritong disc brake. Ayan. So, single ABS lang pala to. Hindi siya naka-dual ABS or dual channel. Meron din tayo ritong swing arm. And then, yung ating tambucho, same pa rin naman nung katulad nung version 2 ng PCX. Ayan. So, meron din tayong cover na plastic. And then, naka-radiator na rin tayo rito. At yung kanyang cover ay pares pa rin ng dati. Or katulad lang din ng Click 125. Yung kanyang radiator. Ayan. Pati yung radiator cover. So, dito naman tayo sa pinaka-highlight talaga ng ating bagong PCX kasi naka TFT display na siya. Ayan o. Tapos pa box type. And then, di na siya katulad dati na parang sakop na sakop lahat. Ito pa box type. Pero yung version na isa, yung parang standard version, is ganun pa rin yung itsura nun. So, gusto ko rin makita yon. Pero available lang kasi dito is yung itong road sync. And then, hindi na siya naka-naked handlebar. Meron na rin tayong fairings dito. Ayan, ganda rin ng quality. Ganda nung pagkamat na ito. May emblem tayo rito ng Honda. And then, sa mga switches, lever. Maganda nung lever dito. And then, dito naman sa side, meron tayo ritong on and off ng kanyang idling stop. Hazard switch. Electric starter. Yung grip niya makapit. And then, yung throttle sobrang babaw. Ayan. So, dito naman sa side, meron tayo ritong flasher. Ayan, flasher yan. High and low na rin. Dito na rin yan. Tapos flasher. Ganda, diba? So, siguro ito yung torque on and off. Yan. O yung traction control. Pwede nyo na siyang patayin. Or di ako sure kung tama ako. Pero may nakalagay kasi rito na T. Yan. So, dito naman yung parang arrow. Up and down, left and right. Siguro kung mag-a-adjust kayo dun sa panel, dito na yung control niya. Ayan. So, busina. Ang cute ng busina, oh. Napakaliit lang. Ayan. Push lang ng ganun. Tapos signal light. Kakaiba na yung itsura nung ating mga switches na ginamit ni Honda, no? So, ayan, lever dito rin same lang din. Pero wala tong brake lock. Wala siyang brake lock dito. Yan, yun lang naman yung pansin natin. And then, ayan, yung kabuuan niya, no? So, ano nga bang masasabi nyo? Sulit nga ba ang kanyang design? Yung presyo, sulit pa rin nga ba? Sa tingin nyo, comment nyo naman yan sa baba. Ayos na ayos siya.
So, yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.